Good morning, everyone. This is Coach Ray, and this is the Radiance Church Daily Morning Devotion. Our devotion today is entitled Be Considerate, part number 2 of our series entitled Good Manners and Right Conduct. Philippians chapter 4, verse 5 is our verse for today. Apostle Paul wrote, "Let everyone see that you are considerate in all that you do." Ano bang ibig sabihin ng considerate? Well, being considerate means being thoughtful and caring. Yan na, thoughtful and caring. Ang ibig sabihin, maingat tayo na anuman ang ating sasabihin o gagawin ay nagpapakita ng thoughtfulness at care sa mga tao sa ating paligid. Yun ang ibig sabihin yan. It means being mindful of how our words and actions could impact those around us. Now, the opposite of which is self-centeredness, insensitivity, lack of concern, yung I don't care attitude, yung wala akong pakialam sa sasabihin nila basta ito ang gusto kong gawin. Alam niyo, yung ugaling yan, kadalasan, bunga yan ng ignorance, yung hindi tayo concerned sa ibang tao. Or yung iba naman, merong feeling of entitlement. Karapatan ko ito, dapat ko lang ito gawin, wala akong pakialam sa iba. So, mali yan. Now, positioning ourselves to be considerate begins with the right mindset. Gusto mo maging considerate? Ito ang tamang mindset. Number 1, be a good model to follow. Sabi ni Jesus Christ, do to others whatever you would like them to do to you. Matthew 7:12. Di ba yan yung golden rule? Yung gusto mong gawin sa iyo ng tao, gawin mo rin sa iba. In other words, if you want others to be considerate of you, initiate it. Show them how. Ikaw muna ang magpakita ng konsiderasyon. So, paano mo gagawin yan? Number 2, be concerned of others. Sabi sa Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interests, but also to the interest of others. Ang ibig sabihin, huwag puro pang sarili lang ang iniisip. Isipin mo rin ng ibang tao. So bago ka gumawa ng anumang bagay, tingin muna sa paligid. Look around you before you do anything, okay? Get a clear perspective before jumping into action. And think. Think of how your words and actions could affect other people. Okay? Lagi tayo nakatingin sa paligid, baka tayo makasakit. So, paano natin ito i-apply? Halimbawa, magang-maga, nagising ka, tulog pa yung mga tao. Don't bang the door. Do things quietly. Kung kailangan ka nasa kusina at kailangan magluto, huwag mo kakalampagin yung mga kaldero, huwag masyado maingay. Just make sure that you are careful na hindi ka masyado nag-iingay para naman yung mga kasama mo sa bahay, makatulog pa ng kaunti. Halimbawa, kayo naman ay kasama ninyo ang mga barkada and your phone rings and you have to answer your phone. Ask to be excused, step away from the circle, and then talk to the person quietly sa isang corner. Huwag malakas ang boses kapag nakikipag-usap sa telepono. Maging maingat sapagkat baka kayo nakakaistorbo sa mga tao sa paligid nyo. Kung kayo naman na nasa bahay, naglalaro ng inyong computer o may trabaho kayo sa inyong computer, or just listening to your favorite music or watching a TV, turn the volume down. Ingatan natin na kapag tayo'y nakikinig o nanonood, na hindi natin iniistorbo ang ibang tao na hindi naman interesado sa ating pinapakinggan at pinapanood. Halimbawa naman, sa kainan, if you must eat ahead at wala yung mga kasambahay mo, kasama mo sa bahay para kumain, pagkatapos mong kumain, wash the dishes. And then, keep the table clean. At kung maaari, mag-iwan ka ng table setting. Turo ng nanay ko yan. Lagay ka ng plato, kutsara, tinidor, baso at mga kailangan ng taong kakain pagkatapos mo para alam naman nilang hinihintay mo sila sa kainan kahit hindi kayo nagkasabay sa pagkain. Kung kayo naman ay kakain sa restaurant outside at magkakabarkada kayo, huwag masyadong malakas ang hagalpakan ng tawa at kwentuhan. Be conscious na may makasama kayo sa restaurant na kailangan din ng panahon ng katahimikan. So lower your voice. At bago kayo umalis ng restaurant, siguraduhin malinis ang lamesang inyong pinagkainan. Ano yan? Konsiderasyon yan sa mga taong gagamit ng lamesa pagkatapos mo. Okay? Sa carpooling naman, yung mga nakikisakay at nagpapasundo, dapat nandun ka na sa pick-up point sa oras na dapat kang naroroon, hindi ba? Never come late sapagkat yan ay pagpapakita ng disrespect at kawalan ng konsiderasyon sa driver at sa lahat na kasama mo sa kotse. Okay? O kayo naman nasa isang lugar,
sa isang building, restaurant, hotel, or someplace else, papasok kayo sa pintuan at meron tao sa likuran ninyo, be sure to hold the door para yung tao sa likod mo ay makapasok din. Yan. Magpapakita ng konsiderasyon yan. Okay? Sa iba naman sa inyo na iisa lang ang toilet sa inyong mga bahay. O limitahan nyo yung paggamit. Hindi yung alam mo namang may naghihintay na sa labas ng pinto. Eh ayun naman, nagbabad ka naman sa paliligo mo at yung iba naman talaga gusto nang matulog sa toilet. So wag ganyan. Alright? Be considerate of other people. At kung kayo naman ay attend ng mga gatherings, party, o church fellowship, be sure to come on time. Konsiderasyon yan sa mga nag-imbita sa inyo. At siguraduhin na meron kayong dalang something. Kahit na dessert man lang, be sure na meron kayong dala. Okay? Maging maingat tayo na nagpapakita tayo ng konsiderasyon. At kung kinakailangang maghubad ng sapatos bago pumasok ng bahay, ayun, hubarin ng sapatos bilang respeto sa mga may-ari ng bahay. Okay? And finally, if you have inconvenienced anyone, nakasakit ka sa iyong sinabi o sa iyong ginawa, take responsibility and apologize sincerely. Yon ang ibig sabihin na maging considerate. O, ayan na ha. Meron na tayo mga tips para maging considerate ngayong maghapon. Ito ay palatandaan ng mga matured na Kristiyano, mga taong katulad ni Kristo na nagmamahal sa mga tao sa kanilang kapaligiran. Huwag kalilimutan, ito ang paalala ng Diyos sa atin at naway gampan natin ang mga bagay nito sa araw-araw. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray lamang po mula dito sa Regents Church, Sydney, Australia. Magandang araw po sa inyong lahat.